Mga kababayan, kamusta po muli? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo mga kababayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, ito po, komentuhan po natin, napakaganda po nitong komento, pahayag po ni Atty. Topacio. Dito po sa pambansang asong ulol umano ng Pilipinas. Tinatawag po itong sundalong kanin, aso at pambansang aso umano ng Pilipinas. Pambansang asong ulol daw po. At grabe daw po ang kasinungalingan nito. Ayon po kay Atty. Topacio, ubo daw po ng sinungaling. Napakasinungaling mga tamay. Pero lahat naman po ng mga sinungaling, mga kabayan, mga sinungaling, magnanakaw, mga may kaso, ay siya pong lahat na kinukuha po na tauhan ng gobyerno ngayon umano. Lahat po, halos lahat po ay kinukuha po yata ng gobyerno, pati yata ang mga makakaliwa. Hindi po ba? Baka nga kasama pa ang mga pulburon lord umano, mga smuggler, hindi po ba? At ang mga oligarko na nagpapahirap din umano sa ating bansa ay magkakasama po. Kaya nga po para sindikato di ba? Hindi lang po mga demonyong politiko po ang mga kaalyado po nila ngayon. Pati po yung mga isinusukan na ng taong bayan, mga kababayan, ay pinagkakatiwalaan po ng binagoongang Pilipinas umano. Ganyan po katindi ang gobyerno natin ngayon. Ang isinusukan ng taong bayan ay proud na proud pa po ang gobyerno ngayon. Ito po, pakinggan po natin si Atty. Topacio sa sinasabi niyang ubod ng sinungaling ang pambansang ulol umano ng Pilipinas. Ito po, pakinggan po natin si Atty. Topacio. Kasuman yan. Ale. Ano ba naman kayo, sir? Eto, eko na naman. Okay. Eko na naman nangyari kay Trillanes. Nes. Lumawas na namang sinungaling. Ling. Sige nga, Atty. Nako. Grabe. Kasi, di ba, last week yata yon. Opo. Sabi ni Trillanes. Nes. Na meron daw bahay na napakalaki, mansyon. Ay, malaki sabi. Yay! Bastos! Hindi yung malaki. Meron daw mansyon. Mansion. Na malaki. Di ba? Patayin. No, Patayin ang eko. Sorry po. Napakahalay natin. Hindi tayo maliligtas niyan, kapatid. Ay, hindi po. By the way, thank you sa pag-anunsyo kahapon, Opo. Noong pagkilos for transparency ng mga kapatid. Anyway, sabi kasi ni Trillanes, si Senator Bongo daw ay may mansyon na malaki. Hindi ko na inulit, Butchikik. Grabe. Sa Ayala, Alabang. Bang. Palas ng eko yun. Ala. At sabi niya, meron daw ito daw ay umaabot sa ika-4 na palapag. Malaki. May elevator. May elevator pa nga na worth 500 million pesos. Wow. Pero, ito, di sabi niya. Ito, alam mo naman si Trillanes, mahilig niyang magyabang ng ganyan. Di ba noon, meron daw bilyon-bilyong piso sa BPI. Opo. Si Pangulong Duterte. Nung tinignan, alaws naman. Pero marami rin siyang binawi. Huwag kang mag-alala, Atty. Pero, nagsalita na ang kalihim ng Barangay Ayala, Alabang. Oh? Na sinabing, Ayan po natin muna yung commercial. Grabe, no? Grabe. Ito po. yan eto. Itagalogin mo, madali lang to. Sabi ni Robert Reyes, hindi ito yung running pest. Running priest. Tagalogin ka. Ba't Tagalog mo? Hindi, sabi ko itong si Robert Reyes, hindi ito yung running priest. Hindi Di ba siya. Robert Reyes din yun di ba Yes, kapangalan? yes, opo. Yung running pest. Priest. Ano ba yan? Eto, sabi ni Robert Reyes, Barangay Secretary ng Barangay Ayala, Alabang. Ito ang sabi niya, we don't have any record
Wala kaming mga record or even knowledge o kahit kaalaman that Senator Go na si Senator Go has applied for a permit ay nag-apply ng kanyang permit for the construction sa pagpapagawa or acquisition o pagkakaroon of property here. ng kayamanan dito. Yun, ari-arian. Yan. Ibig sabihin, walang pag-aari Si Senator si Senator Go sa Ayala, Alabang. Pero may-ari siya. May-ari Walang siyempre. pag-aari. Oo. Ibig sabihin, meron siyang sarili sa Oo, pero hindi sa Ayala, Hindi dyan Alabang. sa At Ayala, hindi yung Alabang. malaking, lalong-lalo nang hindi yung 4 stories na sinasabi ni Trillanes. Diba? Yan po mga tambay, totoo po yan. Yan, nagsalita na po ang homeowners ng Ayala, Alabang mga tambay. Grabe po mga tambay, ano? Grabe po ang grabe po. Grabe po ang kasinungalingan ni Trillanes, mga bayan. Grabe, no? Talagang alam naman po natin mga tambay, napakarami pong kasinungalingan ng taong yan. Hindi po ba? Talagang grabe po. Sukdulan na po ang ginagawa po niyang paninira sa mga gusto niyang sirain. Dahil po sa politika. Meron po kasi nagbabayad daw dyan umano. Ayon kay Senator Bongo. Meron po kasi nagbabayad daw po dyan. Kaya po kumakahol. Hindi po ba? Meron daw pong financier. Nakita niyo po? Gawan mo ng issue para masiraan mo lang sa publiko. At kinaagat po yan. Kinakagat po ng media yan. At diyan ka naman bibilib sa media. Kaagatin na po nila yung issue na sasabihin po ng pambansang asong ulol umano na tinatawag na sundalong kanin din. Ipapublicize na po nila yan. Isa sa publiko na po nila agad yung news. Pero hindi po nila dino-double check. Di ba? Walang double check yan. Di ba? Hindi man lang sila nagpunta doon sa Alabang. Di ba? Para po makita kung totoo ba doon sa subdivision na merong pag-aari o ginawa na 4-story building itong si Senator Bongo. Hindi po ba? Wala. Basta po, kinagat na po yan. Mga kabaya, kinagat na po nila agad para lang po masiraan dahil po kasama po yan sa pababagsakin nila umano. Hindi po ba si Senator Bongo? Kaya po yan, ano sinabi po ni Atty. Topacio ngayon? Ubod ng sinungaling. Napakasinungaling. At sanay na sanay po magsinungaling. At ganyan din naman po ang ginawa nila. Di ba? Kay dating Pangulong Duterte, napakarami pong kasinungalingan. At lalong-lalo po, kung hindi po ito kinuha ng gobyerno umano, dahil sa sobrang pamumulitika nila sa mga Duterte, pagpapabagsak, wala pong maniniwala rito eh. Lahat po halos, pagka ikaw ay likas na sinungaling na, sinungaling ka na nun. Kamamatayan mo na sinungaling ka. Hindi po ba? Sanay na sanay ka magsinungaling eh. Hindi po ba? Kaya nga lahat po ng ginagawa nito ay napakahirap na pong paniwalaan dahil umpisa pa lang, puro kasinungalingan na. Kaya nga lang po ito, mga kabayan, ay nag-iingay ngayon dahil kinuha nga po ito ng kanyang mga financier para po maging attack dog at naging pambansang asong ulol umano. Di po ba? At pinaniwalaan po nila dahil nga po sa politika. Dahil nga po may mga politikong demonyo ngayon sa ating bansa na ayaw pong mawala sa kanilang kapangyarihan nung sila po'y mabalik. Itong mga demonyong politiko sa ating bansa na nagpapahirap po sa taong bayan. Binigyan po tayo ng mahigit 3 taong serbisyo na puro pagdanakaw at grabing pamumulitika at binagsak po ang ating ekonomiya. Pinahirapan po tayo sa napakamahal na bilihin at gastusin natin sa pang-araw-araw. Puro kawalanghiyaan. Pero ginagamit po ang media umano at ang social media na napakaraming bayaran para lang po i-twist ang mga kawalanghiyaan nila na para po iparating sa mga Pilipino gamit ang malalaking media umano na maayos at mahusay silang mamuno. Pero sa kabila nun, mahusay lang po silang magnakaw. Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan,
ito pong tao na ito, kung hindi mo ito sasalagin at hindi mo ito kukwestiyonin si Trillanes, mga kababayan, aaraw-arawin po nila yan. Hindi po titigilan ng pambansang asong ulol kung wala po magtatama sa mga ginagawa niya kasinungalingan. Mga kababayan, dire-diretso po yan. Hindi po matitigil yan. Hindi po ba? Babanatan ng babanatan yan kahit kasinungalingan. Ang gusto niyang banatan, lalong-lalo sa nag-uutos sa kanya at nagbabayad. Umano. Hindi po ba? Ganyan po katindi ang tao na yan. Kaya nga, buti na lang po, napakarami pa rin po natin kahit papaano, katulad po ni Atty. Topacio, na nagse-search, nire-research. Nagre-research siya kung talaga, katulad po nito ni Trillanes, kung nagsasabi ba ito ng katotohanan, at may katotohanan ba talaga na merong napakalaking bahay at mahigit 500 million na nandiyan po sa Alabang, mga kabayan. Grabe, no? Napakalaking bahay, 4-story building. Building na po yan. 4 na palapag, gagamitan mo na ng elevator yan o kaya escalator. Hindi po ba? Sa laki at sa taas. Hindi po ba? Kaya nga lang, mga kabayan, matitigil lang po ang kawalang hiyaan ng taong ito, manot kasinungalingan, pagka ang Vice President na po ang Presidente ng Pilipinas. Lahat po ng kasinungalingan niya ay matatama na po yan at mabibigyan po ng parusa lahat ng ginawa niyang kasinungalingan, mga kababayan. At meron din po lumabas dyan, yung binayaran niya, kung natatandaan nyo, yung binayaran niya na ewan natin kung buhay pa yun, yung babae po na taga-probinsya na nagsalita na binayaran daw po siya ng pambansang asong ulol para po tumistigo kay dating Pangulong Duterte. At yung testigo nila ni Dilima na napakatagal nila itinago, si Las Cañas at si Mato Bato, Mato Bato ba o Bato Bato? Basta Mato Bato. Di po ba? Napakatagal nilang itinago yan. At kung ano-ano po ang mga kasinungalingang pinakalat niyan, mga kabayan. Kaya nga lang po nila nadala si dating Pangulong Duterte sa ICC dahil dinala nila. Pero kung hindi po nila dinala, kinidnap ang dating Pangulo, nasa Pilipinas pa po yan, mga kabayan. Dahil unang-una, wala naman po siyang kaso sa ating bansa. Bakit siya dadalhin mo sa ICC? Wala naman jurisdiction sa atin yan. Kaya nga ang ICC, matapang Matapang po ang ICC. Ano po ang sinasabi ng ICC? Idugtong lang po natin. Wala silang kasalanan dahil hindi naman sila ang kumuha. Hinatid dito yan sa amin. Totoo naman. Hindi naman sila kumuha. Hinatid ng gobyerno ng Pilipinas gamit pa ang eroplano ng Pilipinas at gamit ang pera ng taong bayan sa mga kademonyohan at kawalang hiya nila umano. Hindi po ba? Dahil lang po sa sobrang pamumulitika at ginamit po ang sinungaling at mga sinungaling na tao sa ating bansa. Ang ginamit ng mga testigo umano. Kasama po ang mga makakaliwa na salot din po ng ating bansa. Hindi po ba? Kaya nga po, kailangan po natin, mga kabayan, na tumino at umayos pa. At lahat po ng mga kahayupan at kawalanghiyaan at kademonyohan ng mga taong ito ay mapapanagot at kailangan sila ang makulong pag po ang Vice President Sara Duterte na po ang Pangulo ng Pilipinas. Mga kababayan, lahat po yan. Hindi lang po yung mga demonyo na yan, umano. Napakarami po yan. Lalong-lalo po sa Senado at Kongreso, sa House of Representatives. At syempre po, ang may accountability ng lahat ng ito. Delikado rin po yan. Lalong-lalo po yung may accountability. Nasa Malacanang yata yun. At yung tinatawag pong tambaluslos. Mga kababayan, markado sa Vice President yan. Kaya nga pilit nila sinisiraan Hindi po ba? Pinababagsak nila lahat kasi delikado silang lahat. Pati po itong sundalong kanin na ito umano at itong pambansang asong ulol na ito na puro kasinungalingan na pinakakalat at ina-adapt sa social media at sa media. Delikado po yan. Baka magtago na po yan. Hayop na yan umano. Magtatago na po yan. Delikado po yan. Dahil yung ginawa po nilang kasinungalingan
ay pagdurusahan po nila yan. Napakaswerte lang po ng mga taong yan. Napakaswerte lang po ng mga magnanakaw sa ating bansa at mga sinungaling sa ating bansa, lalong-lalo sa politika. Bakit po? Wala po kasing bitay eh. Kung may bitay lang po sa ating bansa at may parusa, lalong-lalo po sa mga sinungaling na sinasabi ni Atty. Topacio, matagal na pong putol ang dila ni pambansang asong ulol. Puputulan po ng dila yan. Kung meron po tayong batas, katulad po sa Saudi, sa Middle East, pagka sinungaling ka, puputulan ka ng dila. Pagka nagnakaw ka, kamay, daliri. Kaya makikita mo sa Saudi, pagka bawas ang kamay mo, bawas ang daliri mo, ibig sabihin, nagnakaw ka. Pero sa mga sinungaling, unang tatanggalin dyan, dila. Hindi po ba? Para hindi na po makapagsalita at makapagsinungaling. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya po ang inaasahan na lang po natin at ang dalangin po ni Kamanong ay matupad po sa lalong mabilis na mapalitan na po at maupo na po ang tunay na leader at may malasakit sa bansa. Mga kabayan, po ang kailangan po ng Pilipinas, ng ating bansa. Yung nagkaroon po tayo, katulad po ni dating Pangulong Duterte na pinatapo nila kidnapping, na tunay na leader, makabansa, makabayan, makapilipino. Yan po ang kailangan natin. Hindi po natin kailangan ang mga komunista, mga sinungaling, mga magnanakaw. Hindi po natin kailangan sa bansa natin yan. Ang mga tao na yan ay dapat po nasa kulungan ng mga hayop na yan umano. Hindi po ba, mga kabayan? Maraming salamat po, Atty. Topacio, sa inyo pong pinasabog na kasinungalingan at syempre po sa inyo pong pagre-research sa Alabang, sa Ayala Alabang, sa kasinungalingan po ng pambansang asong ulol na pinakakalat po na ubod ng laki ng bahay ni Senator Bongo na merong 4 na palapag at may elevator pa. Maraming salamat po sa inyo, Atty. Topacio. Mabuhay po kayo at ingatan po kayo sa kapahamakan. At thank you rin po sa mga nakagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po natin, thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong, maraming salamat din po. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada. Thank you po sa biyaya na pinagkaloob po ninyo. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe. Maraming salamat din po sa inyo mga kababayan. Thank you po. At syempre po yung dasal po natin sa ating bansa na sana po mawakasan na po sa lalong mabilis ang mga kawalangian at pagnanakaw ng mga lingkod bayan na tinatawag nila sa kanilang mga sarili. Sila raw po ay lingkod bayan. Ang mga hayop na yan umano ay mawakasan na po sana ang ginagawa nilang paghihirap at pasakit sa ating mga Pilipino. At ang dasal din po natin mga tambay sa pamilya Duterte na sila po'y maingatan ng ating Vice President. Ang dating Pangulong Duterte ay madugtungan din po ang buhay at kalakasan at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. At ang dalangin din po natin sa ating buong sambahanan at sa ating po mga sarili na tayo rin po ay maingatan. Maraming salamat po mga kabayan. Ingat po. Bye-bye.